Magsasagana kailanman. Mabuhay siyang harapan at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat, siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matwid ng kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Magsitayo na po ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwan, halina't kami turuan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat. At si Hosafat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. December 17 po ngayon, at nasa ikalwa na tayong Misa de Gallo. Nakapasok na rin po tayo sa ikalawang bahagi ng panahon ng Adviento. Ito po yung mula December 17 hanggang December 24. Sa yugtong ito, mga kapatid, pinagninilayan po natin ang mga pangyayari patungo sa katuparan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo na siyang ipinagdiriwang natin ngayon hanggang sa araw ng Pasko ng kanyang pagsilang. Ito po ang focus ni San Mateo. Ang pagkatao ng ating Panginoong Hesus bilang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Katunayan, dito siya nagsimula sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagsasaysay ng salinlahi kung saan nagmula ang Mesiyas. May version din po nito si San Lucas. Para kay San Marcos, nagpapatuloy pa ang kasaysayang ito. Pero para kay San Juan, 3 lamang ang miyembro ng family tree ni Jesus.
ang banal na santatlo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, ilan lahat salinlahi? 14 plus 14 plus 14. Ilan? 42 daw, sabi ng ating lektora. 42 pong henerasyon mula kay Abraham hanggang kay Jose at Maria. Napakaraming pangalan ang ating napakinggan. May mga pamilyar at may mga hindi. O baka nag-iisip kayo ng ipapangalan sa inyong magiging anak, ano? Pwede kayong tumingin dito. Kalimitan, ini-ignore na lang natin ang mga ganitong genealogy. Para kasi sa atin, mahabang listahan lamang ito ng mga pangalang napakahirap tuurin. At karamihan naman ay parang walang kahulugan sa atin. Pero hindi po natin maiintindihan ang kasaysayan ni Jesus kung hindi natin isa sa alang-alang ang mahabang lista ng kanyang salinlahi. Kaya, mahalaga po ito. Ano ho? Mahalaga. Alam nyo, makulay at masalimuot po pala ang mga kwento ng bawat karakter sa family tree ni Jesus. Hindi po lahat ay banal. May mga makasalanan din pong gaya natin. Sa kanyang mga ninuno ay may mga sinungaling, may mga nakiapid, may mga mamamatay tao, may mga kalalakihang sabik sa kapangyarihan, may mga kababaihang mapagmanipula, may mga haring puno ng kabuktutan, may mga kurakot na opisyal ng simbahan, at may mga makasalanang kung ano paman. Halimbawa, kaunti lang, napakarami kasi nito. Kaunti lang yung halimbawa natin, baka maubos ang ating oras. Halimbawa, nagsinungaling si Abraham sa Faraon. Nang sabihin po niyang si Sarah ay kanyang kapatid, pero kanya palang asawa. Ninakaw ni Jacob ang kanyang birthright mula sa panganay na kapatid na si Esau. At dahil ginawa niya yun, parang niloko na rin niya ang kanilang ama. Si Juda ay nakipagtalik sa kanyang manugang, daughter-in-law. Si David ay nakiapid sa asawa ni Urias at hinayaan siyang mapatay sa gyera. Si Haring Solomon naman ay kilala sa pagkakaroon ng ilang asawa? 300 asawa. 300 na asawa. At meron pa siyang 700 iba pa, na karamihan doon ay mga pagano pa, hindi mga kasali doon sa kanilang lahi. Ganon din ho ang kasaysayan ng kanilang kinabibilangang relihiyon. Ang kinabibilangang relihiyon ni Jesus. Ang Judaismo, may mga nagsisilbi ng sabay sa Diyos at sa kanilang pansariling interes. Sa madaling sabi po, mga kapatid, parehong ang lahi at ang kultura ay nagluwal sa Kanya kung paanong tayo man ay mga anak din ng ating mga magulang at ng ating lipunan. At ang kombinasyon pong ito ay pagsasama rin ng grasya at kasalanan. Pero mula po roon, sumilang tayo. Mula rin po roon, sumilang ang ating manunubos. Hindi po lahat ng kanyang pinanggalingan ay ipinaglihi ng walang bahid. Pero may continuity man, meron ding pong tinatawag na discontinuity.
continuity. So, nagpatuloy yung kasalanan, continuity. Pero pinutol ng Diyos. Sa henerasyon po bago siya, sa henerasyon ni Jose at ni Maria, naging posible ang Immaculate Conception. Nag-intervene ang Diyos sa kanilang buhay dahil sa kaniyang pag-ibig. Gaano man kakulay at kasalimuot ang pinag-ugatan ng Pasko, mga kapatid, ang misteryo ni Hesukristo at maging ng simbahan ay nagniningas pa rin hanggang ngayon sa kabila ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng ito. Katulad po ng binhing nakakubli sa lupa, ang grasya po ng Diyos ay gumagawa kahit sa pamamagitan ng mga taong gaya natin at ng simbahang kinabibilangan natin. Sa kabila ng lahat, naipahahayag pa rin ang kadakilaan ng Diyos. Ang biyayang ito po nawa ng kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos ang patuloy na sumilang sa ating puso at sa ating kalagitnaan bilang isang sambayan ng Kristiyano. Ang mukha nawa niya ang magliwanag sa ating mga tatanggap mamaya ng banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, na ipaghanda na po namin kayo ng sabsaban sa aming kalooban. Tumuloy po kayo at sa amin ay manahan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humiling po tayo sa Diyos Ama ng pusong bukas at malinis. Habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak, sa bawat paghiling ang atin pong dalangin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din, ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Panginoon naming Diyos, ginabayan mo sa iyong karunungan ng sangnilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matiyagan naming hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo mo na ang lahat.
karanasan. Ang maging si Kristong tunay na kapayapaan ng tagay. Manahan sa aming Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutupi, gigising